Hindi na masama, I would Hindi na say. ganun kasama. I mean, it's decent versus Baksha. It's decent versus Valentina. Ang problem nila dito is literal walking on eggshells ka. How do you deal with the bumps? Oo nga. Ano, sino yung magiging alay nyo sa magiging bombang mga paulan na namumula sa Deus Vault? This is already game number 3. Kung sino mang manalo dito sa game na to ang makakakuha ng serye, ang pinakaunang game 3 ng M5 World Championships. Tignan natin ang team comparison in this group stage match. Ano ba ang mga mapapansin natin dito? Mukhang may konting kalamangan ata dito ang Deus Vault. Yeah, it's the nature of the composition. No? Even though on paper parang mas malalakas yung heroes ng TOB, especially with the 1-1. No? Ang pinaka-nakakasanti kasi dito is yung presence ni Diggy. Aside from the fact na nagtatanggal siya ng CC, yung shields na binibigyan niya, and of course yung reverse time versus the Guinevere, ang hirap i-maximize ng mobility ng heroes ng TOB, knowing na may Diggy na nasa gidli-gid nila, kakatangin ka pabalik, tapos aapakan pa yung mga bomba niya. Tsaka yung 2-in-1 na sinasabi ni Umi kanina with this Diggy pick, para sa akin 3-in-1 kasi this ensures na mas madadalian yung gold lane matchup nila, Umi. And apart from that, no, yung pwede niyang i-baby yung gold lane, ay pwede nga rin yan talagang bigyan ng vision as well around the map by leaving key bombs around the positions na talagang pwedeng pang check push. And kung babalikan natin yung meme, no, Hun, bakit ka check push? Bakit ka face check? This time around, si Deus Vault, hindi kailangan face check dahil pwede silang magbato ng mga bomba sa loob ng mga bush. I mean, ang masakit kasi dito for TOB, no? At some point in time, sasakit tong Diggy na to kasi talagang, I mean, pag hindi nila napapatay, makakastack si Sawo. And the problem is, they already have 2 frontliners for the side of Deus Vault. So hindi kailangan mag-tank item dito ni Sawo. He can actually go for a greedy build. Pwede siya bumili ng Enchanted Talisman into a Glowing One as Divine Glaive. Napakasakit niyan, yung mga bomba na nilalabas ni Diggy. Lalo pat siya dito na naka-inspire. Hindi yung battle spell. Yung tier 1 talent. Naka-inspire. So meaning mas mababa yung cooldown sa kanyang mga bomba. Lalo pag lumabas pa yung cooldown boots. Expect mo talaga na kailangan maraming apakan tong TOB mamaya. Tsaka yung Impure Rage din, no? Hindi lethal ignition yung mga ganito. Maganda yung pabugso-bugso na damage na nanggagaling sa Impure Rage. And this would essentially pull Zia and Super Shark to 2v2. Kumbaga parang hindi na pwede yung 1v1 dito sa gold lane. I expect natin na dalawang roamers dito nga talaga sa gold lane. And apart from that, best player 1. Aggressive ka agad Siguro isa na yung reason na naagawan niya si Magister ng purple buff, yung unang purple buff. Yeah. Kailangan talaga maging aggressive dito ng TOB. They need to be able to set their tempo, their pace. Kasi pagdating ng late game, mahihirapan talaga sila knowing na medyo scaling din yung damage output of Deus Vault. And also, yung presence ni 1-1, kahit pa sabihin natin mas mobile siya ngayon, hindi din ganun kadali for him to actually stack up in this game. Especially, no, ang emblem choice by default sa isang 1-1 ay yung, anong tawag nga ulit dito? Weakness Finder. Yung Weakness Finder, hindi siya makakakuha ng sustain na binibigay ng isang Quantum Charge. And this time around, of course, kailangan talagang alagaan siya ni Super Shark habang binabalanse yung pagtulong sa mga ibang miyembro ng The Ohio Brothers. Deus Vault this time around ay pwedeng maging on the offensive na nakikita naman natin sa ngayon. Still, no first blood at wala pa. First turtle pa lamang ang ating nakikita na nasa kamay ng The Ohio Brothers. The Ohio Brothers, nakikita natin na talagang normal na sa kanila to control the pace. Despite a gold lane disadvantage, nakuha ka agad ni best player 1 yung turtle uncontested. Deus Vault, hindi nila magawa yung rotation ng game number 1 na nagawa nila with this Baksha, which is surprising kasi sana ang bilis dapat nila mag-rotate. And yung rotation ng mga nakikita natin mula sa The Ohio Brothers ngayon, mukhang papuntang gold lane. Pero nandyan si Sawo para alagaan si Carvey at mukhang hindi sila makakalapit ang basta-basta. Hun, the stun does land at napakasakit na nga! Carvey nag-flicker out doon, hindi makakaisa dito ang The Ohio Brothers. And Deus Vault, successful yung pag-avoid nilang potential death. TOB rito kailangan talagang makaharap ng way to establish a control din sa gold lane. Hindi pwedeng static actually itong lane na to kasi at some point lalabas yung damage output ni Brody. Kapag na-build up niya na yung kanyang Heptasis into probably BOD or DHS, whatever, ang magiging problem nila is hindi basta-basta malalapitan yung Brody, especially with the protection of the Diggy. And yung main damage dealer mo actually, meron na mga may tatlo kang version. Meron kang Guinevere, meron kang, well, sa early games, Guinevere. Pero pagdating mid-game, it's the 1-1 and the Gord. Your main problem is your reach is limited by your ability to frontline. And again, you have to deal with these bombs
Tapos kailangan ko pang isipin yung layering of spells para lang maabot dito si Brody. Oh yeah, and very quick reaction time mula kay Sawo. Yan yung gusto mong makita kapag Digi, no? Yung mabilis yung reaction time. Yung hindi kabado na kapag nakitang tumalon, ulti agad. Ulti. And this time, sisimulan na nga ng Daewoo ang pinakauna or pangalawang pagong rather ng larong ito. Best player 1! Best player 1, ang ganda na pagpasok, pero clutch din naman yung Time's Journey. Aray ko! And now, nakaisa doon si Sunset Lover onto Super Shark, and just like that, Deus Vault, sila naman ang makakuha ng turtle. Binigla. So nakikita mo yung preview, diba? Parang for TOB, ang hirap, ang awkward, Oo. and talagang kailangan best execution para lang maabot nila yung Digi and Brody sa likod. Pero yung problem pa lang na yun, first layer pa, step 1 pa lang yun. Oo. Step 2, how do we counter yung Time's Journey? Step 3, taasan yung damage kay Brody. Ang daming layer ng problems dito for TOB. Para lang, Brody pa lang yun by the way. Brody pa lang yun. Paano pa yung mga back siya, yung kinokopya spell ni Sunset Lover, yung damage output pa ni Kid Bomba pagdating na late game. And kung titingnan natin ang frontline choices dito ng The Ohio Brothers, medyo kinukulang nga tayo, no? Nagde-depend kung tatama nga ba ang ultimate dito ni Mielo, kung tatama nga ba ang penalty zone. Kung hindi tumama yung penalty zone, severely damaged ang kanilang sustain in the frontline. Actually, very similar to ng both Game 1 and Game 2. No? Talaga nakasalalay sila sa initiation na pwede makuha ni Melo. Kailangan mo mag-force actually ng Time's Journey before the penalty zone comes out. And makahabol si Zia to hit the targets on the front line. Pero there's a lot of ways for Deus Vault to actually engage into the 1-1. Number 1, pag yung Edith ay nakaharap din dito kay Zia, pwede niyang gamitin yung kanyang Primal Wrath agad para makapaglaban sa 1-1. Even though may istakan siya, naturally, alam natin ang Edith nagbibuild ng tank items yun. So, he is actually a meat shield for against the 1-1. So, yun din yung kailangan isipin ng TOB. Sunset Lover, one hit na lang kay Mielo. Mielo, nag-flicker out. Oh no! Nakatakas pa. Piso, literal piso. Parang nagkahiyaan eh. Ito yung huling piraso na ng Shoma, hindi mo pa niyaya, kinain tuloy ng daga. At ngayon, top lane na ang ipupush ng The Ohio Brothers. Kid Bomba, may Primal Wrath pa naman si Idol, kaya pwedeng lumaban ang Daewoo kung gusto nila, pero ibibigay na lamang nila ang top lane turret na yon. Hindi na nila kinumit knowing na yung turtle ay pa-spawn, 30 seconds na nakita nila. So, they are ready to fight here, Deus Vault, while TOB, pwede naman silang lumaban din. It's just a matter of kailangan sumama ni Melo actually. Kasi again, siya yung magsiset dito ng tempo ng team fight. Pero naagahan kasi ng push ng Deus Vault yung The Ohio Brothers, kaya medyo expect natin Mielo, mamaya-maya pa yan sasama. Pero right now, nandito na siya ngayon. Maganda din naman ang posisyon ng Deus Vault. The Ohio Brothers, siguro main objective nila is to force out that Time's Journey. Malefic roar na, Diyos ko. And a Malefic Roar on Carvey. Kahit mag-build na ng armor dito ang The Ohio Brothers ay matitikman pa rin nila ang sakit ng isang torn apart memory. Half HP on the third and last turtle of the game. Pero si Best Player 1 mukhang mahuhuli ng Daewoo. Nahuli na nga doon, pero makaka-out din naman ang penalty zone. Kaso nandun, sakto. Primal Wrath! Pero ito si Hun, nakakaisa na nga down din. Kid Bomba, nandoon. Pero tignan mo, nakakaisa na nga dito si Zia. Carvey! Zia pag-free hit niya. Pati na rin si Carvey ay tutumba. Nakalipad pa nga dito ang 1-1. And it looks like the Ohio Brothers sa kanila ang kawalawilang turtle. Nabaliktad pa. Paano nila nagawa yun, Night Mid? Well, nag-start yun sa napakagandang guard ni Gwynny Super Shark palabas sa Guinevere. They were able to save best player out of that team fight. And again, Melo, being the selfless player that he is, napakaganda ng timing ng penalty zone. 4 na players yung inabot niya ron, kaya naman na-force yung Time's Journey. And medyo naging weird yung position ni Carvey after that. Very aggressive. Tinatry niya nga lumaban sa may front lines. Si Zia naman nag-focus fire doon sa may backline ng Deus Vault. Kasi again, hindi niya naman kailangan labaran niya Brody. And best player 1 was able to find the jump, the spatial migration on to Carvey. Kaya naman nawala yung damage dealer ng Deus Vault. Yep, and looking at the items, no, mukhang nakakalamang na nga rin dito ng bahagya ang 1-1. Dumediretso na rin. Ay, hindi. Late lang pala dumating yung 3 dagger. Pantay na ulit yan. Kumbaga parang kanina naisip ko, parang kinukulang sa damage si Idol. Pero biglang lumabas yung 3 dagger. Is this going to be a BOD? Most likely. Most likely. Pero pag bibili kayo yung BOD, pakibuo yung Legion Sword. Mas cost efficient yun, guys. Bakit? Ha? Basta mas cost efficient yun. O compute nyo na lang kung Huwag pa nandyan isa-isa kayo lang. ngayon. Huwag na pa isa-isa. Medyo mahirap mag-mat eh. Naalala ko, kwento mo sa akin to Midnight eh. May isa kang pro player na paborito mo dati na ganyan yung ginagawa Si eh. Daki din, yan. Sabi niya, yung jungle niya, 4 na dagger yung binibili. Mas importante ang isang Legion Sword kesa sa 4 na dagger. Ay hindi, sa 3 dagger. Oo, tama. 3 daggers is not better than 1 Legion Sword. Kasi 60 is over 45. Tama. Is greater than 45. Ang galing natin mag-math, men. Kaya tayo, caster, ito at
Speaking of Matt, ito ang mga numero sa labang ito. 2 ang ating kills for each team. Pero lamang ang Ohio Brothers dahil sa kanilang kapasidad ng pag-push at pagkuha ng objectives. Kanina pa nga natin sila nakikita nagpo-push, and despite the early game disadvantage dapat na mararanasan ng the Ohio Brothers, especially may digging nga pala ulit yung Deus Bolt, napakatatag pa rin talaga ng TOB. Penalty zone in, na-force ka agad doon yung Time's Journey, at ang ganda naman ng pag-respond dito. Torn apart memory, tatama doon kay Yellow, pero may sagot naman ang the Ohio Brothers dito. Carby ang unang tutumba doon for the side of Deus Bolt, at pwede na mag-out ng the Ohio Brothers dito dahil meron ng Lord Best Circle player! coming in from Sunset Lover. Circle A, best player nandoon, nasusustain ba na yung Time's Journey nandoon, pero nakatakas pa rin, pero hinapon naman doon, higit bomba, walang retribution hold pero ayun na nga yung paglipad ng crossbow of Da coming in from Zia. Bawian lang ng bawian ng dalawang kupunan. Parang yung outplay ko, in-outplay niya, tapos nagka-outplay yan yung dalawang teams. Ang ganda ng pinakita ni Zia doon. Pero grabe yung reverse time, men. Nakatakas na eh. Hiniding wind na. Pero pinabalik ng North America. Shark. Super Shark, Sharking Eagle doon, pero focus fire muna sila doon sa middle lane turret. Grabe talaga si Melo, sobrang selfless. Alam niya papunta na, aabot yung TOB. So ginamit kagad yung penalty zone. Quite quick on the trigger with the Time's Journey. Very commendable naman to save his teammate. Pero medyo awkward din kasi nung nagamit na yung Time's Journey, all in na yung TOB. Parang yung mata ni best player tsaka ni Zia nagliwanag, wala ka ng crowd control immunity. Open, susceptible ka sa spatial migration, doon sa mga weakness stacks ni 1-1. So talagang nag-all in yung TOB doon. Unfortunately, best player 1, napasobra doon, napasubsub siya sa back siya. Nakuha niya naman yung talon. Pero ang problema kasi yung tinanong na niya, medyo not maku. So napasama pa rin yung laban. Pero Zia was able to make a crucial outplay onto Deus Bolt. That's why he was able to get a return kill. And ngayon, medyo even yung laban. May Time's Journey, however. Ayun na nga si Super Shark ang sumasalon ng karamihan ng mga bomba. At kung saan nakatambay si Carvey, doon din nakatambay ang mga Jabombits dito ng Deus Bolt. Pero ngayon si Mielo ay matatamaan ng konting bomba lamang. Kailangan nilang i-manage yung damage na nakukuha nila mula doon sa mga bomba. Hindi na nga masyado ma-update for Melo. For Super Shark, oo. Oh, by the way, nakalahati na yan. Nakalahati na yung stacks na yan. Super Shark. Mielo? Circling Eagle. Pati penalty zone at na-force na naman ang Time's Journey doon. But this time, maagang mapupuruhan dito si Mielo. One member down for the Ohio Brothers. Sunset Lover naman ang next. At makakaisa nga doon si Zia. Out lang naman the Ohio Brothers. That's gonna be 1-for-1. Walang mid leader ng Deus Bolt. Grabe, sobrang selfless ng dalawa. Si Melo at Sunset Lover. Si Sunset Lover, kinopen niya yung Circling Eagle. Pinalibutan niya yung TOB. Sabi niya, sige, ako na. Ako na lang bugbugin nyo. Kumbaga nagsaluhan na lang. It's Melo and Sunset Lover out of this fight. Half HP on the Lord. Hindi tatama ang spatial migration at mukhang masastun si best player. Super Shark, low HP. Mapaburn ang kanyang Purify pero jungler na ang matahan nyo dito. Sino makakakuha ng Lord? Primal Rat na nga dito si Kid Bomba. Hun, ulti doon. Pero si Magistor pa rin na makakakuha ng Lord Time's Journey para makatakas din the Ohio Brothers. They wanna look for a trade. Pero Deus Bolt, yung tiwala nila sa isa't isa ang nangibabaw doon, and they got the Lord. Again, yung pag-frontline dito ni Kid Bomba, masakit talaga mahapde for TOB. And this time around, na-reserve yung Time's Journey for the jump of best player 1. Yung spatial migration niya, walang naging effect. And of course, yung weakness stacks mula kay Zia ay nananolify talaga. So again, TOB, when it comes to execution, it's hard for them to pull off victories in team fights. But Deus Bolt, kailangan nila isipin yung pag ginagawang sacrificial play ni Melo. Next time na magkikita sila, next team fight, may flicker yung Terizla. This time, kailangan talagang makadepensa ng the Ohio Brothers. This is a Luminous Lord. Babangga ito sa inhibitor turret sa kanilang bandang baba. Pero mukhang madedepensahan naman nila ang mid lane ng kanilang base. Agree ako sa sinabi mo midnight na si Mielo. Sacrifice plays, okay pa rin. Pero this time, kailangan ng the Ohio Brothers sulitin yung sacrifice ni Mielo. Not just enough na ma-bait mo yung Time's Journey. And mukhang sa baba naman ngayon ang magiging push ng Deus Bolt. Maki-clear ng the Ohio Brothers ang Lord na yon. At sa may bandang mid lane naman, lilipat ang Devu. That's 2 turrets down na kanilang matatanggal sa isang Lord push na yon. Ito yung advantage na meron kang 1-1 eh. Yung kalabang mo medyo may ilang factor talaga when it comes to engaging with the team fights. Pero speaking about ilang, nakakailang nang lumabas ng base for TOB. Kapag tinignan mo yung bottom part ng map, ang daming bomba na nakalagay doon. Literal na hindi lang hit bomba. Pati yung Diggy may bomba kasi. Mga baby bombas. And nakakainis dyan, hindi mo pwede basta-basta apakan yan. Yan, Super Shark mahiilang talaga dyan. And masakit rin kasi talaga kapag marami ng stacks
yung Digi ngayon, may blade armor na si Kid Bomba. It will help him sustain and tank the damage output of Zia. Problema pa rin yung stacks, however. Oo. Pero at the very least, kapag lumabas na yung Immortality next time, baka may confidence na si Kid Bomba na magpakamatay sa harap ng 1-1. Yeah, and Kid Bomba right now, I feel like ito talaga yung chance niya, no? Tangkihin niya yung buong crossbow of Tang. And maybe even go with the Primal Wrath para makapagbanat din pagkatapos. Ang goal lang talaga dito ay hindi makapag-reset si Zia. The moment na makalipad sa dalawa, yun ang win condition ng the Ohio Brothers! Special migration na connect nga, kakagamit pa lang ng time journey ngayon, and naipit dito si Mielo. The sacrificial For the play first time! is there, pero nakakapagbanat din naman ang The Ohio Brothers. King Eagle, hinahabol dito si Magistor ngayon. Best player 1 naipit sa gitna ng time Carvey! journey. At parang siya nga tutumba, pero si Carvey din naman tumumba. 2 members down for the Ohio Brothers, at mapapaback ngayon ang Deus Bolt. Kulang na sila sa damage. Zia low HP pero may heal din naman. The Ohio Brothers, they lost 2 pero napitas nila si Carvey. Again, very greedy. Unfortunate na ngayon nangyari dito for TOB. Nilayer nila yung kanilang crowd control, trying to force out the times journey, pero mukhang mas napaganda pa yun kasi nilaban ng Deus Bolt. Pero again, after that, nasa maling pwesto na naman si Carvey. He was in front of the 1-1. Even though, sabihin natin, it was a play that was allowed by Shark kasi yung ginawa ni Shark dito, pinasok niya ibang ng likuran para hindi makatulong kay Brody. Pero in the first place, the Brody shouldn't have been there. Yung position ni Carvey dito, sobrang importante for Deus Bolt. Daewoo taking the Lord down, pero mukhang masesecure pa rin naman dito ni Magistor as they back off. Mukhang hindi na nila ilalaban pa. Disiplina malala para sa Deus Bolt. That was still a good pick-up for Deus Bolt. The fact na nakuha nila si Best Player 1 ay hindi na nakakontest ang The Ohio Brothers. Kaya kahit mag-times journey, itong si Sawo out of the clash, sulit na sulit pa rin dahil with this Lord, pwede na sila makakuha ng inhibitor turret. Okay, itong Brody pwede nang humarap sa 1-1. Meron na siyang Wind of Nature, finally. Oo. In terms of DPS, mas mataas pa rin of course yung dish out ni Carvey dito kasi isang malaking pocket ng damage yan. Oo. Pero yung 1v1 capability ni Zia nandyan din kasi meron din siyang shields na nanggagaling mula sa Rose Gold. Pero this time around, meron ng Rose Gold Kid and Wind of Bomba! Nature Carvey. Naiipit dun si Best Player 1 at umabot yung Torn Apart Memory. Nakalabas naman dito si Zia, pero the time journey is there. Mielo, ang gano'n mag-penalty zone. 4 members for the Ohio Brothers nandyan pa rin, and Deus Bolt para go signal ata to. Itutuloy namin ang clash. Meron ba kaming Lord? Meron ba kaming damage dealer na si Carvey? Best player 1 down for the count. 25 seconds bago lumabas ang jungler ng the Ohio Brothers, pero may wave clear naman ata sila at mapapabagsak nila ang Lord. This is still a double siege minion wave sa baba, kaya hindi nila pwedeng palapitin to. Nice block coming in from Yellow. Lipat tayo sa mid lane at makakatore dito ang Daewoo at tumedepensa si Zia doon sa may bandang itaas. And this time around, isang tore lamang ang makukuha ng Deus Bolt, but still, mission successful ang kanilang push. Yeah, pero kailangan nila pakat sa mga bomba na to. And ang trade is, lalo lang tataas yung damage ni Diggy. So Sawo, nagiging malaking factor na yung Diggy dito. He's no longer just a times journey. Kailangan din isipin ng TOB yung mga bumabagsak na bomba during the clashes. And right now, 17 minutes in, I would say that this is still anybody's game. Hindi pa tayo nakakita ng malaking gold lead na umaabot ng 5,000. Siguro isang team fight para sa upcoming Lord natin na lalabas in more than a minute from now ay kayang baguhin ang larong ito. Balikan natin ang nangyari sa Homeboys kahapon. Nakakuha lang ng Evolve Lord at nakaka-comeback pa sila. Pwedeng gawin yun dito sa larong ito. Hirap na si Zia actually makalapit talaga dito. Aside from the fact na may times journey, again, na kailangan nilang isipin. Yung range lang ay parang yung duration na maaabot niya, yung Heroes and Deus Bolt, may malaking damage output na lalabas. Kasi kahit yung Valentina, napakasakit na rin nung kanyang mga spells. Especially with the Divine Glaive as well coming out from these mages. Si Sawa actually, nirush niya yung Divine Glaive after the Enchanted Talisman. So, nananalify talaga yung mga magic defense coming out from TOB. And right now, I would say that this is... ano yun? Pangatlo! Naubo ka eh. Pangatlo si Sawo sa damage death in total dito for both sides. Grabe. Rome yan ha. Well, nakakita na rin tayo ng ganyan sa MPL Philippines. Yung mga Digi mains natin dyan na talagang grabing magpaulan. Minsan tinatalo pa sa DPS ang ating mga marksmen. But looking at Zia right now, I would say that this is the second perfect game. Last game, still na hindi rin siya namatay. And right now, Zia is still 5-0-2. Definitely adjusting to this gold lane really, really well. Well, si Magister Demand, Dinaman is having a perfect game. Actually, yung Lords ay napupunta talaga sa kanya and wala pang death yung back siya.
Best player 1, feel like the Ohio Brothers, they need to adjust yung initiation sila. Mauna ulit si Mielo, wag si Best Player 1 para makakontest sila sa Lord. Aray! Aray ko. Ginising ni Hun, sabi niya, good morning! Napa-ulti yung Ayan. Digi. Ayan ulit, Sunset Lover. Napalayo dito, Circling Eagle nandun. Mielo, ang ganda naman ng penalty zone. Sunset Lover, one hit na lang pero makakatakas. Ang ganda ng Winter Charger play coming in from Kid Bomba. At nakatakas pa nga rin. Nag-ready na si Kid Bomba. This is meant for the 1-1. Ito yung pangsasaro niya ng crossbow attacks mamaya. Unfortunately, TOB, they found the right angle to initiate against Deus Vult. Walang times journey at that time. And Melo, pag-frontline dito, Best Player 1! Best Player 1 agad naman pagpasok dito. Masusustain kaya ni Magistor. Parang nang ginaata. Immortality will be popped. Nakalipad nga doon si Zia onto Kid Bomba. Pero si Kid Kulang yung Bomba, damage. ang ganda ng stun doon kay Zia. Zia, one hit na lang. Will of Nature nagamit ang natin. Pero pupa siya onto Carvey. Now Mielo will go down as well. 2 members down for the Ohio Brothers. Nandyan pa rin naman yung Lord. Pero walang retribution holder ang Deus Vult. Pwedeng kunin to ng The Ohio Brothers. Best Player 1, low HP, Super Shark, tanking the damage. Hun bursting down the Lord. Pero secure ng Lord dito ay yung Brody pa rin. And that's gonna be Carvey. Mukhang babagsak siya sa damage dito ni Hun. Super Shark umiikot pero kinailangan mag-U-turn. At parang pinapaikot pa nga ata ni Sunset Lover dahil yung Circling Eagle niya yung naging last hit to bring down the Ohio Brothers. Carvey, what a beautiful play. Also, you have to commend dito yung position ni Kid Bomba. Again, siya na naman talaga yung nagsusustain ng frontline versus the 1-1. Tinangke niya yung buong crossbow tanks. And after naman pagbaba ni Zia, napapalubutan siya ng heroes ng Deus Vult. And as you've said, napakagandang steal mula kay Carvey. Napakasakit kasi talaga nung first kill niyan. And TOB, without the presence of the 1-1, talagang mararamdaman mo yung lack of damage output nila. Actually, si Hun na nga yung dito yung nagiging major damage during these fights. And the Lord marching down bottom lane. Ito na ang chance ng Daewoo na ipakita ang lakas ng EECA region against the fan favorite NA, the Ohio Brothers. Papasok na ang Lord dito sa may bandang ibaba and that's one inhibitor turret down. Mukhang top lane naman ang susunod para sa side ng Deus Vult pero kakarnihin lamang ng NA ang Lord sa may bandang ibaba. Depensa malala sa itaas at makakadepensa din sila sa kamay ni Hun. Sunset Lover, nakuha niya yung Circling Eagle. So anytime, pwede mag-initiate ang Deus Vult. In out lang for ginamit yung best Violet player. Ginamit na nga yung Violet Requiem, Super Shark. Ginamit na nga din yung Circling Eagle, Deus Vult. Ang daming resources na ginamit ng TOB. Pwede sila maging aggressive dito. Ang sakit ng stars, man. Masakit talaga. Ang sakit ng stars. Yung mga nanggagaling ba yan kay, kay Matilda? Hindi, dito kayo kay Sawo. Sabo, yung mga stars, yung mga bomba. Yung mga star bombs. Mga, Sakit, man. masakit talaga yan. Alam mo, may mga bulalakaw na nanggagaling kay, sino yun? Si Novaria, masakit. Pero yung mga bulalakaw ni Diggy, hindi man gumagalaw, ay masakit pa rin. May Holy Crystal na rin kasi. Feeling ko na to yung next item dito, glowing wand na eh. Para may burn na sa HP. Pero mo Ni, hindi pa best tapos. player, pati na rin ni Super Shark. Pinasabog Actually, ka na, pati si Melo. susunugin ka pa. Oo. Ang sakit naman. And right now, Deus Vult with a 2K gold lead. Would you call this a relevant gold lead Hindi na. during this 22-minute mark? Nasa vicinity na tayo ng 60k mark. Meron ng 10k each, meaning halos full item na lahat. So hindi na nagmamatter masyado dito yung mga items. Well, nagmamatter for the Diggy kasi dumadagdag yung damage output ng Deus Vult. And yung TOB, nararamdaman nila yung medyo nagpipik na yung firepower ng kanilang lineup. It really has to come down to execution. Ang problema nila, yung majority ng damage na dinidil nila is tinatangke ng isang player dito on the side of Deus Vult. Ayan na, Midnight. Tignan mo, Ayan na. confirmation. 87k. Nilamangan niya na yung 1-1. Actually, interested ako makita yung damage dealt dito kay, damage taken ni Kid Bomba. Kasi literal, pwede niya nang saloy. Pwede na sila mag 1v1 ng 1-1. Kasi ang dami niyang tools, ang dami niyang kit. Meron siyang innate tankiness. Meron siyang, pwede ba siyang bubiling immortality. Meron siyang plate armor. And may winter truncheon na hawak. At bukod doon, may shield din ang Primal Wrath kung sakaling kulangin pa, no? And this is a very beautiful pick coming in from Deus Vult as they pull in this Evolved Lord 22 minutes in. This is already the 4th Lord of the game. At TOB ngayon ang kokontest. Aray!